Na-imbierna na yan si Ma'am Shi. At sabi nga nila, there is honor among thieves. Eh, di ba, bigla nang nagpangalan nitong si Laurel Chu. Ahasa niya pinangalanan si Saldico. Kaya nagalit na si Ma'am Shi. Kasi, binigyan ka na nga ng turf mo. Bakit pati ito, kailangan mong eklabuhin? Sobra na yan. Pareho lang din naman ang sinabi si Inday Sara at saka si Laurel Chu. Ibig sabihin, may pattern. Correct. Na gano'n talaga ang gawain ni Saldico. At hindi naman kikilos ng ganyan si Saldico kung wala siyang basbas ni number 2, ni Martin. Di ba tawag kay Martin Romualdez is number 2 eh. Tapos si Katunying, nagsalita na rin laban kay Romualdez. Yes, oo. Di ba, nagsalita na rin laban. Yeah, that's very telling. Kasi syempre, di ba, parang bunsong anak ni Ma'am Shi. Ma'am Shi yan eh. Ngayon, si Ma'am Shi kasi, she is extra. Pagkakakilala ko kay Ma'am Shi ha. O Ma'am Shi, makinig ka, yung mga fans dito ni Ma'am Shi. Pupurihin kita, dahil hindi ako plastic. Pupurihin kita. Bakit ka nakikialam dito sa dawa? Ang dami-dami niya na pinapakailaman. Pwede ba? Huwag kayo masyadong sugapa. Meron na kayong DSWD. Meron na kayo. Ano bang gusto nyo? Pati ito? Palpak na yung impeachment ninyo eh. Tapos gusto nyo pa more? Wala na. Sobra na kayo. Ganon. Sabi nga ni Ichan, huwag masyadong greedy kasi dun ka mahuhuli. So ikaw, ano naman? Ano ikaw, ano masasabi mo dito sa mga developments na ito? Well, feeling ko sarswela. Pero feeling ko, same lang, Boji, Martin, same. Pero feeling ko kasi, na-imbier na talaga si Ma'am Shi na. Na-imbier na yan si Ma'am Shi. Kasi nga, kasi, ito there is honor among, kahit sa mga, sabi nga nila, there is honor among thieves. Eh, di ba, bigla nang nagpangalan nitong si Laurel Chu ng Department of Agrarian Reform. Yes, oo. Ahasa niya pinangalanan si Saldico. Correct. Ito, si Saldico, nung unang pag-ano ko, bakit last year hindi mo sinabi yan? And nagkaroon din naman ng hearing last year. Diba? Na-imbier na siya. Ngayon, nung sinabi niya yon, sabi ko, kaya nagalit na si Ma'am Shi. Kasi, binigyan ka na nga ng turf mo. Bakit pati ito, kailangan mong eklabuhin? Sobra na yan. Pareho lang naman sinabi si Laurel Chu saka si Inday Sara about kay Saldico. Bakit kay Inday Sara hindi sila ganyan? Pareho lang din naman ang sinabi si Inday Sara saka si Laurel Chu. Ibig sabihin, may pattern. Correct. Na gano'n talaga ang gawain ni Saldico. At hindi naman kikilos ng ganyan si Saldico kung wala siyang basbas ni number 2, ni Martin. Di ba tawag kay Martin Romualdez is number 2 eh. Pero sandali lang ha. So sa kabataan party list tong si Eman? Hindi. Eman, ano ka ba? Kabataan party list ka? Eman, nandiyan ka pa ba? Anyway, kasi naloka ako, pinagtatanggol niya si Romualdez, kabataan party list. Oh my God. The chairs have tables. Anyway. Anyway. So ngayon, feeling ko talaga, kaya talaga, tapos si Katunying, nagsalita na rin laban kay Romualdez. Yes, oo. Di ba, nagsalita na rin laban. Yeah, that's very telling. Kasi syempre, di ba, parang bunsong anak ni Ma'am Shi. Ma'am Shi yan eh. Ngayon, si Ma'am Shi kasi, she is extra. Pagkakakilala ko kay Ma'am Shi ha. O Ma'am Shi, makinig ka, yung mga fans dito ni Ma'am Shi. Pupurihin kita, dahil hindi ako plastic. Pupurihin kita. Pero wawapusin din kita. Sa pagkakilala ko si Ma'am Shi is extra, no? She can be extra. But one thing kasi kay Ma'am Shi is, pagbibigyan ka niya, pero huwag kang umextra. Kasi there can only be one extra in the room.
parang ang gusto ni Ma'am Shi na parang, huwag lang i-overshadow. Oo, bakit binigyan ka na nga Binigyan ka na nga ng lugar. Binigyan ka na nga ng lugar under the sun. Tapos gusto mo pa, mas yung bida pa kayo. lugar na hindi sa'yo. Tapos ang kinanti mo pa, Dabber Cards. Gets mo na. Dabber Cards yung si Chu. Ano talaga yan? Mga Forbes pa. Mga ano talaga yan? Mga Alta Circles, Alta Dailies. So, dali, bakit ka eksena? Ganyan. So, bakit ka eksena dito? Binigyan ka na nga ng turf. Pero hindi sila naging ganyan kay Saldico nung yung DepEd ang ginaganyan ni Saldico. Kasi hindi nila turf ang DepEd. DepEd, correct. Pero hindi naman nila turf yan. So, parang hunting season, DPWH, hindi rin nila turf yan. Hindi, di ba? Si Saldico at Romualdez, winawapos din nila ang DPWH tuloy, ang DSWD. Deadma, di ba? Deadma lang, walang eksena galore. Pero nung napunta na sa DAR, pinangalanan na. Ay, nako, bakit nakakayanan dito? Kulang na lang daw sabihin ni DAR ni Department of Agriculture Secretary na, bakit ka nakakayanan dito sa DAWA? Ang dami-dami niya na pinapakailaman. Pwede ba? Huwag kayo masyadong sugapa. Meron na kayong DSWD. Meron na kayo. Ano ba gusto nyo? Pati ito? Palpak na yung impeachment ninyo Tapos gusto nyo pa more? Wala na. Sobra na kayo. Ganon. Ganyan ang nangyari. Pero, knowing Ma'am Shi, ganito sinabi ni Ma'am Shi. Hello, Garcia. Ito ang sinabi ni Ma'am Shi, malamang. Hello. Hi, Louie. Ganyan. Diba? Hi, Zach. Sek. Hello. Yes, Ma'am Shi. Yes, Ma'am Shi. Ako si Sek. May isusumbong ka raw sa akin, Zach. Ma'am Shi. Ba't naman ganito tong isang ninyo? Tinatabla yung ang lakas manghingi ng parang taga dito siya, hindi naman siya taga dito. Sino yan? May names. Si Saldico. Ma'am Shi, ang gusto ba naman niya, yung mga tropa-tropa natin na mag-a-adjust para sa kanya. Grabe naman siya, Ma'am Shi. Sobra na yung Saldico na yan. Ano pa bang gusto niya? Pinayaman na nga namin sila sa kung ano-ano. Binigyan na nga namin sila ng kung ano-ano. Pinirmahan na nga namin yung 2025 budget na kung ano-ano. Tapos, kung ano-ano pa, humingi pa na kung ano-ano para dun sa kung ano-ano, para sa impeachment niya kay Inday, napalpak naman ng mga pota. Tapos, pati yung sa DAR, gusto pa nilang wapusin. Ay, nako, Ma'am Shi. Ang feeling talaga niya. Gusto niya talaga maging part ng circle na Ma'am Shi. Saldico would like to be part of her circle. They're not old rich. Exactly my point, Ma'am Shi. Kaya grabe na talaga itong nangyayaring to. Pero mo talagang tinatabla. My God, nakakaloka yung Novorich na. Nakakaloka yung Novorich na yan. Ano ba yan? Ano ba pinagmamalaki niya? Lahat naman wala naman silang, hindi naman sila old money. They're not us. They're not like us. They're peasants who got rich because of corruption. I know, right? Ayan. Gigil na gigil tuloy si Chu Laurel, Ngayon, at ang pangalan ng congressman na yon na humihingi ng isda, humihingi ng allocation, ay Saldico. Bakit hindi sila nagalit nung kay Inday Sara humihingi ang mga yan? Bakit? Kailangan lawakan yung pag-iisip. Bakit nung si Sara ang nag-reveal, parang dead lang sila, Ma'am Shi? Kasi nga, hindi naman nila turf yung, parang ganito lang yan, guys. Nanalo na tayo. Okay. Paano natin i-divide ang spoils of war? Anong department mo? Ikaw, PCSO. Check. Basta ito ang amin, walang gagalaw dito. Agriculture, finance, ano pa ba? Okay na kami dyan. BIR, ganyan. Okay na kami dyan. BIR, agriculture, finance. Okay na kami dyan.
Ano na kami dyan? Solve na kami dito. Finance, agriculture, and PCSO. O, bahala na kayo sa bahala na kayong mag-divide and conquer. Pero, off limits to, mga bakla. Off limits to. Toka-toka. Kayo mga congressman, basta ano lang kayo. Dito na kayo sa likod namin. Ano bang gusto niyo? Gusto niyo ng pork barrel? Okay, bibigyan namin kayo ng pork barrel. PWH, bibigyan namin kayo lahat. Gusto namin matagal. Oo. Matatanggal si Sara. Matatanggal nyo si Sara, mga Bex. Matatanggal nyo? Okay. Dadagdagan natin yung ano natin yung 2025 budget. I-rearrange natin. Okay ha, maayos ang usapan. Kayo mga eksena, kayo maayos ang usapan natin ha. Basta deliver. You should be able to deliver. Pag kay Mamshi, you should be able to deliver. Hindi na nga nag-deliver. Hindi na nga nag-deliver, kumubra pa ng sangrekwa. Yeah, ganito, there is an old saying in the corporate world, okay? There is an old saying in corporate world, you do not outshine your boss. Ayan. You do not outshine your boss. Ganun. So pagka kunwari, kasi di ba ang corporate, ranggo-ranggo yan eh. Di ba? May mga specific, may hierarchy talaga dyan. Okay? May hierarchy talaga dyan. So ngayon, in the hierarchy order, kapag kunwari, syempre parang ang feeling ni Mamshi, ako ang nakaupo sa trono. Ako ang queen dito. 'Di ba? So ngayon, kapag kunwari, binigyan kita ng, ayan, pork barrel, go. 'Di ba? Hatian, flood control projects, go. 'Di ba? Ganun. Ang problema kasi dito sa, ang problema kay Saldi ko, nakasahod na yung kamay niya doon sa bigayan, pagkatapos dumidiskarte pa siya on the side. And that's when the mga utak ganid will fall apart. Ayan. So, nag-away-away sila. Ayun. Nalala niyo yung kwentong barangay ko nung before? Yung kinabad trip nga ni Galema. Alam niyo yun yung kinwento ko before? Na kasi nga, tong si Galema, napapagod to, magpilipilipit ng leeg ng kung sino-sino para lang meron siyang mahita. As in, talagang hands-on. Pinipilipit niya talaga lahat ng leeg ng mga dapat mapilipit ang leeg. Magkano lang naman nakukuha niya doon? Pagkatapos, itong si Saldi ko, di ba? Fishing allocation, flood control project, DPWH project, supplies, di ba? Lahat, kubra niya. Ayun. Hindi niya kailangan umausap at mamilipit ng leeg. Kailangan lang niya mambraso. Ayun. Ganun. Ayun lang. It looks more like pinipilipit niya ang mga itlog. Oo. Sabi nga ni Ichan, huwag masyadong greedy kasi dun ka mahuhuli. True. Ayun. Hosha, ayan na. So, sa totoo lang ako, same kami na reaction ni Sars dyan, yung nagpalit ng speaker, Sarsuela. It's gonna be the same lang yan. Same lang yan. In fact, I am not so sure if, kasi malamang sa malamang, lang yan eh, placeholder lang yan si Boji eh. Yung policy ni Martin, i-carry out pa rin niya. So kung ano yung, not unless magkakaroon talaga ng mga malaking pagbabago, no? Yung nagkaroon ng reshuffling sa mga committee members, yung mga ganyan-ganyan. Pero kung wala, tapos go on pa rin sila as usual, di wala yan. Ibig sabihin wala yan. Ganon. So yun. Pinalitan lang tapos walang kaso, sus, sabi ni Tofu Junkie. Correct! Diba? Ayan. Dapat kasi si Kiko, sayang, wala namang number si Kiko. Pero malay natin, diba? Suportahan niyo si Kiko para ang mga tao ay suportahan din siya. Ayan. Okay. Sabi mo 2 weeks ago, he was handling down paperwork to Nefertiti. Oo, pero di ba si Nefertiti ayaw niyang di ba? So actually, placeholder lang si Boji D ay kaibigan ni Nefertiti. Ayun. So ayaw ni parang ang chika, recommendation din ni Nefertiti si Boji.
Ayun. So malamang yan si malamang sa malamang yan si Boji. Placeholder lang yan. Kung ano yung plano nila, kung ano yung mga dapat gawin, sila-sila lang din yan. Ganun pa rin, walang change dyan sa policy or whatsoever. Di nga sineseryoso si Kiko, sintu-sintu daw, sabi. Ang kulit kasi ni Kiko no. Ayan. And yun, and itong pagbaba ni Martin, I think it is itong pagbaba ni Martin, it is a way para pahupain yung galit ng mga tao. Ganun. Hayaan nyo mag-ingay na lang si Kiko, wag na asahan mag-speaker. Oo, hayaan nyo lang siya mag-ingay ng mag-ingay. Di magiging speaker si Nefertiti kasi lalong iinit ulo ng tao sa kanila. Damage control ang ginagawa. Correct. Makes so much sense. Ayan. Sino po si Nefertiti? Ano ba, pakituruan po yung mga classmates ninyong nandiyan. Ayan. Pakituruan po yung mga classmates niyo nandyan. Siya, sinong gustong umakyat sa tindahan para mag-join sa kwentuhan? Kung meron kayong questions or gustong pag-usapan, akyat na. Tatanggap lang tayo ng limang customer. Up to 5 customer. Akyat na. Ayan. Kaso, too late na. Di nahuhupa, lalo na lumabas ang retired MIU. Ayun. Ang mga retired MIU, galit na talaga. Yun ang alam ko. Di ba nagtatawag na nga si Sir De Leon, si General Pokis, nagtatawag na sila, di ba? Hindi natin alam how much it's going to translate to the active men in uniform. Pero syempre, hindi mahirap i-surmise na may moral ascendancy yung mga retired. Ngayon, kung gaano sila ka-influential or gaano katibay yung moral ascendancy nila dun sa mga active, wait and see tayo dun. Ayun. Okay? Ayan. Sino umakyat? Ba't nawala? Ayan. Go na, akyat na, guys. Pag wala aakyat, mag-end live na tayo. In a world full of corrupt officials, we have a Congress meow na nagmeow sa magnanak niya. Ang kulit-kulit niya. Galit si Chavit kay Bangag Joey. May pinapakilos ba si Gov Chavit? Yan yung mga bagay na hindi na natin dapat pinag-uusapan publicly. Pero magandang question yan kasi chess player din si Chavit di ba? Tapos yung pagpapahiya na ginawa ng Malacanang ni BBM kay Chavit is, I don't think it's going to take it sitting down. Di ba? Ayun. So yun. Okay? Ayan, ito na si Huli Jing. Hello, Huli Jing. Jeffy, tingog dia. Ayun. Sa top 15 daw, ang taga Isabela. Sino doon? Sino doon sa top 15 yung taga Isabela? Chris? Sino yung taga Isabela doon sa top 15? Ayan. Huli Jing, wala kang sound. Hello. Yan. Ayan, okay. Hello, go. So, ito ko lang dugtunan ko lang yung kwento ni Sas about the father. So, the father actually died during the Marcos regime. He served as, if I am not mistaken, Department of Energy ata yun. After niya naging governor sa Davao. So, there's no, Davao Oriental, Davao del Norte. So, it's still Sino father to pinag-uusapan natin? Father ni FPRRD. Okay. So, aligned talaga yung politics nila with the Marcoses. Even before, and then when the father died, Nanay Suling was, I think, rage about it kasi she saw her husband really struggled with along with the Marcoses. So, parang, I think, there is really a contributing factor talaga with why the father died. So yun, and then Nanay Suling was asked by the Yellows to start a revolution here in Davao. So yun ang parang transition nila from the Marcoses to the Aquinos.
I see, I see. Pero si Nanay Suling, ano siya, di ba? Yellow si Nanay Suling eh. I think ate that's a latter part na. Kasi wala kasi figurehead dito sa Mindanao or sa Davao. Ang figurehead kasi dito sa Mindanao during that time was Aquilino Pimentel and his parang mga friends niya doon sa Cagayan, which is hindi naman yung sila supportive kay Cory. Remember if I'm not mistaken, 1991 nag-revolt yan sila and they wanted to declare Republic of Mindanao. So that's the Cagayan factions. So the Cagayan or the Miss Or people, they have their own, and then dito din naman sa may part sa amin, we also have our own. So si Nanay Suling yung parang figurehead ng revolution here sa Davao region. I see. Ayan. Ano pang kwento mo, Holy Jean? So yun lang, nakalimutan ko na yung iba. So yun lang, and yes, sana si Tambi baka maano na siya, baka mataas na yung cholesterol niya. So I will still pray for them. Na maano sila, ma-impyerno sila, charing. Ang chika. Teka lang, may nagtatanong kasi nasaan na daw ba si Martin, ganon. Nasaan na daw ba si Martin? Parang hindi pa siya nag-abroad. Parang nasa Pilipinas pa lang siya. Oo, di ba? Kasi nagtatad pa siya ng Nicole, mahirap ang last name. Yung sa Pussycat Doll. Birthday yata yun ni BBM eh. Buwangga talaga sila doon. Mga international artists talagang mga ginakuha nila. Sana all. Ayun. Sabi ni Sean, may personal knowledge ka ba sa mga thoughts ni Aimee sa mga ginagawa ng kapatid niya? I feel kasi parang disappointed talaga siya, nasayang yung effort niya to redeem their reputation. Personal... Wala ako dyan. Ako tingin ko talagang bad trip siya dun sa ginagawa ng kapatid. Kasi sinasabi naman niya yun na parang, ito kasi kapatid ko yung gano'n, yung meron talaga siyang, naririnig ko talaga siya na sinasabi niya yun in few instances na nakausap ko siya, gano'n. But specifically yung tungkol yung sa foreign policy ni Bongbong, yung pati yung sa RCEP, yung sa RCEP, ayun, alam ko galit na galit siya doon talaga eh. Ganon. So pagdating sa mga policies ng kapatid niya, bad trip talaga siya. Ganon. And ako tingin ko si Aimee naiintindihan niya yung law of karma. Naiintindihan niya yung law of karma. So that is why ayaw niyang mablikan ng karma. Kaya hindi siya makaalis sa mga Duterte. Ayun. Ganun. Yun ang tingin ko ha. Yun yung personal assessment ko ha. Yun yung personal assessment ko. Ganun. Well, nakita niyo naman siya ngayon. Diba? She's very out and loud na i-defense si Sara. Tungkol kay Diba? She's actually feeling the void dun sa mga senador na nag-defense. Correct. Kay Sara. Diba? So parang feeling ko by now, Diyos ko po naman, sulit na sulit. Diba? Sulit na sulit naman siguro yung pag-endorse ko kay Senator Aimee sa inyo. Correct. Pagdating kay Inday. Si Villar pang punyata niyan, charing. Pero anyway, business kasi talaga nilang na-affect, di ba? Kasi tinanggalan talaga sila ng franchise ata doon sa si Quijor. And imagine ganyan kaliit na island, pinuntahan talaga ni Bongbong doon para ilawan niya yung first ilaw ng... And they're losing a lot of prime water assets. Oo. Tsaka di ba may fina-float na they will parang they were not able to audit the Kineme, parang may problema ata sila sa auditing something. So yun. And then siguro lang talaga for me, Aimee Marcos is I think she was never really part of the plan na magnakaw. She really thought all along that it was parang it's might lang, parang naglalaro nga ng mga ML, di ba? Yung parang binubugbog tapos my turn. Parang ganon na mga eksena. Pero I think hindi siya natuloy kasi they actually have a different plan. Which he was not part of. Hindi kasi ako umasa sa mga Villar na sila, magiging super loyal sila. Parang feeling ko yung mga Villar, loyal sila. Pero syempre, pagka na-hurt na ang business first, ganon. So parang wala akong expectation sa kanila magiging loyal sila. Kaya wala rin akong masyadong wag silang banatan, yung mga ganon. Wala rin, di ba? Parang pinili siya ni Inday, di sige, ganon. Pero wala akong masyadong tiwala that they're gonna be with us for
na principal lang. Hindi. Mga negosyante yung mga yan eh. So kapag nasasaktan na ang negosyo, babaliktad talaga yan. Sabi nga ni Alexei, and I agree, na ang mga Villar, madali lang i-win back yan. Pag nakikita na nila na talo na yung kabila, babalik yan sa mga Duterte. Ganun lang yun. So, ayan. Saka diba ate, may maraming chika na yung malls nila is hindi na siya parang nag-serve sa people kasi wala nang masyadong nakapunta doon. Tsaka pinapatayan na nila ng aircon kasi masama yan sa mall no na nagpapatay ka ng aircon kahit isa lang. Kasi it means that there's no tao. Kasi nagpipipit ka. Oo. Hindi ka na nagbe-break even. Kasi diba, why would i-switch off ang aircon ang the reason naman for people to go to the mall is para magpa-aircon tapos bili-bili. So I think ay, sigundahan ko lang yung chika ni For the PH kasi di ba kanina nasabi ko yung medyo start ng ng live na galit yung alam niyo mga taga Cebu, di ba? Grabe. Iba yan sa amin eh. Oo, ibang bansa itong Cebu. Ibang bansa itong Cebu. Wala silang inuurungan ng konfrontasyon, di ba? So ngayon, edi itong mga taga Cebu nalaman na nila yung property ni alam nila yung property ni Martin Romualdez sa Maria Luisa. Edi mainit ngayon yung mata ng mga taga Cebu doon sa property mga mayayaman talaga sa Cebu. Ayan. So gigil na gigil sila. Silaban nyo na Cebu. Oo, alam mo feeling ko kung merong magsisilab diyan ang pinakauna eh. Even yung 'di ba, yung 1986 na 1986 na EDSA event. Bago naman 'di ba nagkaroon ng EDSA event, matitindi rin yung mga mass movement sa Cebu eh. Yung Cebu yung talagang front runner ng mass movement. Ayan. So, yun. Anyway, Huli Jane, meron ka pang gustong i-chika? Wala na ate, si Filipino Leaks na para alam mo naman yan, may mga bullet points yan siya. Sige. Okay, thank you. Go, Filipino Leaks. Yes. Sobrang ganda po nung ginawa nyo kahapon. Kaya lang, yun nga, nakakaano din sa puso yung panawagan ni Sir Miko ba, na hindi kailangan ng thank you, kailangan talaga ng bodies. And nakaka-inspire yung 14 years old na nagsabi, pwede ba sumama? And I applauded Sir Miko, number one, he did not show the face kasi bata. But also encourage her namin yan na mag-aral ka na mabuti and we will do the fighting for you. But what you can do, tell everybody na parents mo, sino nasa circle mo na nasa tamang edad, to be here. Kasi yun nga, panawagan niya is, we need bodies. So yung question ko po, di ba punta kayo kanina, mas dumami po ba ang tao? Dumami I think nung umaga. Kasi may mga flash mobs may mga flash mobs sila na ginagawa. So maraming pumupunta doon at a certain period of time. Kasi nga lang syempre umaalis din. Kanina galing ako doon ng 8 p.m. 8 p.m. walang program pero maraming mga nakatambay. So if you can drop by, punta kayo doon, check niyo yung mga tao, kamustahin niyo, magdala kayong water, dala kayo ng something, ganyan, or whatever, just to lift the spirit of the people who are staying there. Ngayon, tomorrow, magkakaroon na naman ng mga flash mobs na gagawin. So if you can drop by, talagang mag-drop by kayo. I think bukas maagang magsa-start sasalubungin nila yung opening nung session sa Congress, yung office hours ng Congress. So if you have time, go there. Ayun. Yan. And I imagine ko kung sasabihin ko kung pag nandyan ako. And ito lang kasi yun And it ties up to the people na tuwang-tuwa sa paglipat ng gamit ni Martin. We already identified him. Pero we will not stop. We will continue until makulong siya. Mabawi yung mga ninakaw nila na pera. Maparusahan sila. Because isipin niyo po ganito yung mga nasa COMSEC. Okay. Yung Philippines parang katawan yan. Sinasaksak na dumudugo. Yung ICI na yan are just people identifying kung nasaan yung wounds. We know where the wounds are. Diba? Ang nakakatawa dito, there are so many band-aid solutions pero hindi naman talaga inang-address yung mga kung sa wounds mo na patuloy pa din yung danak ng dugo. Correct. And number one, Filipino Leaks, since na-mention mo yung ICI, ano pa yan sa totoo lang, duda pa ako dyan Duda pa ako dyan sa what it can really do. Kasi lang yan, mag-end up lang yan na panay pastar. Sa totoo lang, may inimbestigahan kami dito, may inano kami dito, ganyan-ganyan. Does it have the ability to file cases? Does it have the ability to punish? Does it have the ability to subpoena, to ganyan-ganyan? I do not know. Kasi remember yung Truth Commission noon, na-declare siya na unconstitutional. Kasi yung mga ganitong klaseng mga body that would be, I do not know, parang
marami pang marami itong mga legal marami itong mga legal challenges. It is not even under an EO yung committee na yan, sabi ni Darkness. Hindi ba nag-EO si Hindi ba nag-EO si BBM dyan? I'm not sure po, pero yung question. Hindi kasi dapat meron siyang ano yung niya, ano exactly yung, di ba, nung simula pa lang, sabi ko ganun, yung paggawa ng totoong independent commission, problematic na yan Kasi unang-una, sino magde-define ng powers? Sinong magbabudget dyan? And if you're going to define the powers, would it be lawful? Ganon. Ayun. Sabi ni for the PH, EO94 daw. Under EO94. Yes po. EO94 on September 11. Source is pco.gov.ph. Oo. Ayan. EO94 daw yung independent commission. Kahit naman yung di ba EO number 1 yun, yung kay yung Truth Commission. Kasi hindi ko pa na parang na apples to apples comparison yung Truth Commission at saka itong ICI kasi baka mamaya merong difference, baka meron pa lang nasagot sila ng mga constitutional issues doon sa Truth Commission na hindi applicable dito yung mga ganun. Hindi ko pa na apples to apples, pero parang tingin ko kung kunwari ako isa ako sa mga iimbestigahan ng mga contractor, marami akong pero dadalhin ko sa Supreme Court to. 'Di ba? Ayun. Dadalhin ko sa parang Ayun. Sabi ni ACLR, I agree po na corruption is the enemy. Tanong lang, bakit si Mayor Magalong ang inaatake niyo ni Sas? Hindi ba pwedeng kaisa sila against Tambi and corrupt official? Kayo naman, sobrang yung sensitive, kaya kayo nakakapika. Okay? Si Magalong, hindi siya inaatake for the sake of inaatake lang si Magalong. Nagtatanong lang kami kay Magalong kasi ang sabi niya, alam niya yung mga detalye ng flood control, meron siyang mga information. Alam niya kung nasaan yung bahay na merong 1 billion pesos. Ngayon, binibigyan niya ba tayo ng detalye? Hindi, hanggang kwento lang. 'Di ba? Ngayon, kakatulong natin si Magalong para ipakulong ang lahat ng mga korap. Bakit hindi siya magsalita ng detalye? 'Di ba? Why there is no tangible action against these people? 'Di ba? Yun yung tinatanong diyan. Ngayon kayo, kung ang feeling ninyo, itong mga criticism na ito ay hindi legitimate, problema niyo na yun kung ayaw niyong makinig. 'Di ba? If you feel that this is just a mere attack na gusto lang sirain si Magalong or whatsoever, yes, gusto namin katulong si Magalong, kaya nga gusto namin sa kanya na gumawa siya ng something that is really, really useful for everyone. And if you're able to address that, edi full on support ulit kami kay Magalong. Nakasuporta nga kami dyan nung uni. Masyado kayong madrama. Paano niya ina-attack si Magalong, kakampi natin? Ganyan talaga, kakampi? Miss Joey. Dito, it doesn't look like talagang kakampi namin siya. 'Di ba? Nakakampi siya ng tao. Yun nga, in my analogy nga. Namimili siya ng aatinan na investigation. That's one. 'Di ba? O pagkatapos, sa totoo lang, I don't see it very prudent na inaccept niya tong independent commission na siya ay sitting mayor. Ayun. I also don't see that as something na prudent. Ganun lang naman yun. Ngayon, kung feeling niya ina-attack si Magalong kasi hindi niya pinapakinggan yung criticism namin, bala kayo sa buhay niyo. Diyos ko, bala kayo. Ayun. Anyway, sorry, Filipino Leaks, continue. Hindi pa yung sinasabi ko po, sa analogy ko about the wounds in the body, parang, okay, the ICI is just telling us na kung saan yung natin, mga sugat natin, na alam din naman natin. And ito po yung nakakatawa, kasi sa post nila, na magkasama si Mayor Magalong and si kanina, si Secretary Dizon, ang daming comment. Kasi may pino-point out sila ng mga parang tubo na sinasabi pakitang lang daw, dami lang daw. Pero may nagko-comment doon that it is to relieve the pressure. Hindi naman yung talaga dalo yan ng tubig, parang gano'n. So, yun nga, sinasabi ko, where are the technical advisors ninyo? Kayo lang ba nagbobolahan dyan? I saw that. Kasi parang inaano nila na sinasabi nila Magalong na parang ito ay dapat at least 2 meters ang haba, kineme, ganyan. So may mga nag-comment na mga technical people na sinasabi nila, hindi naman yan tubo to release the water. It is tubo to release the pressure. Tama ba? Yun yung comment ng iba, yung mga iba. Yun po yung comment ng iba. Parang weird, something ganun, to relieve the pressure. Yun nga yung tanong . Okay, so they just identified the main people of the commission and after that, nag-go around na sila. Aren't you supposed to identify and to name, okay, we have this sub-teams. Ito yung technical team natin. Ito yung team natin. Ito yung mga ganitong team natin. Di ba? Parang wala kayong organisasyon. Kayo lang ba? Asan yung taga-SJB? Yeah,
Kaya yung ICI na yan, wala akong masyadong ano dyan. Wala akong masyadong, I mean, Diyos ko. Okay, parang feeling ko gagawin nilang pang brownie point lang. So sabi ni AC, Miss Joey sa HOR daw yung ilalabas kasi andun ang battle. Okay, hindi ako naniniwalang nandun ang battle. Ngayon, kung feeling nila nandun ang battle, kung feeling nila nandun ang battle at kung feeling nila ay meron silang magagawa dito sa decision nila, iintayin ko na lang yung resulta. Until then, wala akong bilib. Ngayon, pag wala akong bilib, ba't yung ako pinipilit magkaroon ng bilib? Wala nga akong bilib. Diba? Ba't yung ako pinipilit na magkaroon ng bilib? Pangyarihin nyo muna yan. Tingnan natin kung ano magagawa niya sa Battle of HOR na yan. Ngayon, kung hindi yan mangyayari, ba't yung ako pipilitin magkaroon ng bilib? Wala namang delivery. Hindi ako naniniwala na nandun ang battle sa HOR. Ngayon, kayo naniniwala kayo na nandun ang battle sa HOR. Kung kayo naniniwala, bala kayo. Ako hindi ako naniniwala dahil hindi ako mapapaniwalain. Dahil I believe in the politics of result. Okay? Nothing more, nothing less. Okay? So yun, dun tayo. Okay? Dun tayo. Ngayon, kung feeling ninyo nandun, huwag niyo isaksak sa baga namin yung kuda-kuda ninyo, di ba? Saka ako maniniwala sa inyo na tama kayo pagka nag-deliver kayo dyan sa sinasabi ninyo. Hanggat walang nadi-deliver, huwag niyo akong piliting mabilib. Di ba? Ang gusto niyo kasi bilib din ako eh. Hindi nga ako bilib. Okay? Hindi ako bilib. Ngayon, pag hindi ako bilib, hindi ibig sabihin nun, ina-attack ko siya. Okay? Hindi lang ako talaga bilib. Gets? Ayun. So wait tayo ng resulta ng ICI bago magkuda. Hindi ko kuda na ako ngayon. Diba? Kasi 3 years na sinasabi yan ni Magalong, 2 years na sinasabi niya na alam niya eh. Diba? So paano yan kung hindi nagkaroon ng ICI? Anong gagawin ni Magalong? Hindi mo kami pwedeng pigilan na magkuda. Diba? Sinabi ni Magalong, alam niya kung saan nakalagay ang 1 billion peso na nirerentahan ng mga ng mga congressman. And it could have put him on his toes para protektahan ang pera ng bayan. Diba? Well, I heard that he is actually planning to file cases about it. I wait for it. Diba? Pero ang tagal mo na sinasabi yan eh. Sana bago niya sinabi yun, kung ayaw pa lang niyang nalalaman ng mga tao yung mga gagawin niya, katulad ng mind games niya kuno sa HOR, dapat may actions na siya before siya nagsasasalita. Ganun lang naman yun. Madali lang kami mabilib. Okay? Madali lang kami mabilib. Kapag meron siyang ginawang maganda ulit, diba? Nung nag-i-splok nga siya, diba sinusuportahan naman namin si Magalong? Masusuportahin kami, basta may paninindigan. Ngayon sinasabi lang naman namin dito, panay talk, walk naman. Diba? Walk naman. Talk ka na nga ng talk eh. Nung nagto-talk ka nga, sinusuportahan ka namin. Kaso nga lang, Bex, limitado yung pasensya namin. Diba? Ngayon, pag kasi pinipilit nyo kami na mabilib, diba? Hindi na kami bilib kasi panay talk. Ngayon, kailan ba darating yan? Nainip na kami, 2 years na yan. Diba? Okay? So, ganun tayo. Ngayon, huwag nyo kaming piliting mabilib hanggat wala pa kayong dinideliver. Diyos ko po. Meron na nga siyang pagkakataon na mag-deliver. Tinanggihan niya yung sa Blue Ribbon Committee. Diba? Namili siya ng aatenan niya. Akala ko ba away natin ng korupsyon? Ba't tayo mo kumilos? Diba? Ba't tayo mo kumilos? Diba? Ano mapapala natin sa mind games? Wala kami mapapala sa mind games. Ayun. Okay? Okay, ganun lang yun. Ngayon, pagbutihan ninyo, tulungan nyo si Magalong para makapag-deliver siya ng bongga, para hindi siya mapahiya eventually. Diba? Imbis nagagalit kayo sa amin, tulungan nyo si Magalong para makapag-deliver siya ng mas bonggang-bongga, para malabanan talaga natin ang korupsyon. Diba? Yun ang anuhin natin. Hindi yung, kasi ang problem kasi, yung credibility ni Magalong sa 44, hanggang ngayon, dinadala ninyo. Diba? Yung sa 44, okay na yun. Nobody's taking away yung ginawa niya sa 44. Go tayo dyan. Okay, but that's a different story. Iba na ngayon. This is Magalong as a politician. Hindi na to Magalong as a comrade. Ganon. Iba na to. Iba na yung problemang inaano natin ngayon. Okay? Iba na yung problemang kinakaharap natin ngayon. So ngayon, itong problema na to, we need all hands in. If we say na gusto natin pugutin ang ulo ng korupsyon dito sa House of Representatives, which is si Martin Romualdez, diba? Dito sa gobyernong to, diba? We will appreciate any action against them. Kailan lang niya pinapangalanan si Martin? Hindi nga niya mapangalanan yan before. Diba? Kundi pa nagpasikat yung bata, diba? Hindi niya mabanggit-banggit yung pangalan ni Martin Romualdez. So how can you expect us na mabibilib? Mga ganun kasi simpleng bagay niya hindi magawa. Ngayon,
prove us wrong. Kasi when you prove us wrong, everyone is going to benefit. And if you prove us wrong, mas masaya ako doon. Okay? If you prove us wrong, na meron siya talagang madi-deliver, mas masaya ako doon. Kasi kung mali ako, lahat tayo makikinabang. Okay? Ganun. Miss Joey, hindi ba ngayon lang po, hindi lang ngayon nagsasalita si Magalong about it. Isa siya sa mga unang nagsalita, di ba? ACN. Isa siya sa mga unang nagsalita. Yung 777, yung mga flood control, ganyan-ganyan. So ngayon, kung ngayon lang pala naglabasan, di ba nagsasalita siya dati pa? Sinusubaybayan po namin si Magalong. Bago niyo pa sinusuportahan si Magalong ng sobrang lakas, we were supporting Magalong. Last year pa lang, sinishare-share na namin yung mga contents niyan. Oo, bakit ba kayo ano ba masama pag sinabi na, bakit hindi pa pangalanan ni Magalong? Dahil ang tagal-tagal niya nang nagsasalita, hindi pa yung pangalanan. So, is it bad na sabihin mo na, ano ba yan? Ito mo si Magalong, ang tagal-tagal na nagsasabi, hindi pa sinasabi ko sino yung mga yan. Is it that normal to have that kind of reaction? Expectations? Oo. Are we asking for the stars here? Is it so difficult? Sabi nga ni ni Meryl Streep. Ayan. Yung sinasabi mo na 2 years ago, laban niya sa Baguio. No! He was talking about national issues. Diyos ko po naman to si ACN, no? He was talking about national issues. Supporter daw siya ni Tatay. Sagot ko naman sa Comsec, kung supporter ka ni ng Duterte, bakit hindi ka results-based? Makikita mo naman talaga ang BS ng isang politiko dahil politiko yan, matagal na yan nagsasalita. And sa example ko kanina, tungkol sa katawan na dumadanak ng dugo kasi sinasaksak ka, aantayin mo pa yung independent commission na sabihan kung saan yung sugat mo habang kaharap mo yung sumasaksak sa'yo? Di ba? Isn't your priority number 1 to stop the attacker and to stop the bleeding? O ngayon, identified na natin yung attacker. Hindi naman huminto. Nagsasaksak pa din. Ano ba priority natin? To stop the attacker, tanggalin si Martin, and remember, hindi lang isa yung attacker natin. Hindi lang isa yung sumasaksak sa atin. And ang dami na nating sugat na kailangan pang ayusin. There's so many simultaneous, very critical actions if we want to live. Stop the bleeding, stop the attacker. Ang nakakatawa po, doktor pa yung sumasaksak sa atin. Our legislative, who knows how to insert the budget, who knows the legal loopholes para hindi sila, and who knows what, kung ano-anong mga batas ang ginawa nila since 2023, 2024, 2025 to cover their tracks. Proud kayo sa mga naipasa nila, pero hindi naman binabasa. Magugulat na lang kayo, they have covered their own crimes by the very same laws that they passed. Ano yung rebuttal ko kay Renico? 67 House bills na na-file. Chinek ko, House Bill 203, repetition lang naman ng previous House Bill noong 19th Congress, and there were other 4 similar House Bills about the increase of salary of teachers. So, nasaan yung effort dyan? So many congressmen are just cruising along by the efforts of the others before them. Pero balikan po natin yung issue. We are bleeding. The body is bleeding right now. Sa mga saksak, doktor yung nagsasaksak. We need to stop the attacker. We need to stop the bleeding. We need to fix the bleeding. We need a blood transfusion. Kasi wala. The body will die. The country will die. Yun yung sinasabi ni Miss Joey pa ulit-ulit sa mga nakaraang live. If we do not do something right now, this country will die. Ayun. So anyway, ako hindi ko magets yung mga sobrang sensitive dun sa mga criticism. Parang, dude, we're not bound to to sing, dance, and pray, to sing praises and dance, to sing and dance. Hindi naman sinasabihan corrupt si Magalong. Correct. Hindi naman masama sinasabi sa kanya. Ang sinasabi lang sa kanya is, bakit yung palanan? Anyway, parang, ngayon, kinuha siya ni Marcos. Ano gusto mo isipin ng mga tao dyan? Tsaka na nga ang tingin ng mga tao kay BBM. Ano gusto mong sabihin na biglang, kinuha siya kasi matino. Sandali, wait. Hindi ba nga, ang eksena dito is, hindi kikilo si Martin na hindi alam ni BBM. Na walang basbas. Kung pwede ba yon? Tapos, kinuha siya ni BBM para mag-imbestigahan si Martin. So, ano gusto nyo isipin ng tao? Like, really? Like, guys, like,
Parang kami, galit na galit kami nung kay PRD kasi ayaw niyang tanggalin si Duque. Oo. Mahinakit kami, imbiyer na kami kay Digong noon, ano ba ito, ba't ayaw pa niya tanggalin si Duque? Di ba? Lahat ng, I don't think, siguro bilang lang ang kilala kong DDS supporter na hindi nagalit kay Digong dun sa nire-retain pa niya si Duque. Correct. Oo. Ay, why ngayon, naloloka mga tao, kasi alam nila na Martin and BBM are cousins. Tapos, tapos gusto mo kami paniwalain na yung independent commission na binuo ng pinsan, noong involve, yung ng kingpin, ay magiging partial. Ay magiging impartial. Magiging impartial. Correct, correct. As in guys, like, yung, let's take a step back. Like, kwentong barkada, na parang, naniniwala ka na yung jowa mo na sumasama dun sa lalaking gwapo, walang nangyayari sa kanila. Parang gano'n. Pati si Dar, pati si Dar tinitira na, sinong Dar? William Dar, nung yung, agrarian reform dati ni, DA secretary ni PRRD noon. Exactly. So maraming tinitira na officials ng Duterte admin. Pati nga si Martin Andanar, hindi nakaligtas eh. Pati diba, marami noon. Pati si, sino pa ba? Maraming pati nga si Martin, ako nga, nung in-appoint si Martin Villar, super against ako. Sabi ko, ano ba to? Pero nakita ko siya, alam mo, you actually proved me wrong. Ginanong ko siya. You actually proved me wrong. Pwede naman ganon, di ba? Ako nga, minura ko nga si Bato noon eh. Sabi ko, nung kasagsagan ng War on Drugs, tapos bigla siya umattend ng boxing tournament ni Manny Pacquiao. Minura-mura ka, putang ina mo, bakit ka nandyan? Ano yung napapakasasa ka? Yung mga pulis mo namamatay, ganyan. Wala namang hard feelings. So nagkita kami, ikaw ganyan niya. Sabi ko, ganun talaga yun, sir. Pero wala namang hard feelings. Kasi di ba, bonggang-bongga yung pagtawag natin ng marshmallow kay Bato nung how he handled the investigation sa KOJC, how he handled the investigation sa Kaya Leaks, di ba? Kung tawagin namin marshmallow si Bato. Di ba? Hindi ba po pwedeng ganon? Marami kaming kinikriticize na officials ni Digong nung panahon na yon. Wala kayong makriticize na kakamping na official. Wala. Hindi nyo kaya. Sino? Hindi nyo kaya kasi nga, karamihan ng mga vloggers ninyo, bayan. Correct, oo. At saka, kayo yung totoong kulto. Hindi nyo makita yung sarili nyong fault. Di ba? Nagalit yung mga tao kay Digong. Ano ba yan, Digong? Bakit Ako, minura ko dati si Bongo kasi nung tatakbo yun ng 2019. Diyos ko, lahat ng pagmumukha niya nakapaligid sa billboard. Sabi ko, ano ba naman itong Bongo? Yung pagmumukha mo nasa I remember that. Oo. Di ba? Sabi ko, ano ba yung Bongo? Yung pagmumukha. Sabi ko, yung mukha mo, Bongo, nakakalat sa mga billboard. Nakakahiya, ganyan. Tapos, nagalit mo sa akin si Bongo? Hindi, sabi sa akin ni Bongo, ma'am, hindi po ako yan, mga friends. Sabi ko, tapos sabihin mo, pinatanggal yung mga billboard lalo na sa EDSA. Just yung malaking mukhang Bongo sa EDSA. So paano ba yan? Just minsan tising matulinidad. Wala naman. Parang